Ito ang Domino Handlebar Switch version 2 para sa NMAX 2021 model. At ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-modify para maging swak sa inyo mga pinakamamahal na motor. Let's go! So ito mga paps, umpisa muna natin dito sa right handle switch. So which is nandun yung kill switch button, tapos hazard button, then yung starter button. Okay. So dito, ang ginawa ko rito sa motor ko na Bajaj City 125 is ginamit ko siya bilang switch para sa dashboard. So pinaghiwalay ko yung sa headlight at sa dashboard kasi yung stock magkasama yung switch ng dashboard tsaka headlight. So once na inon mo siya, sabay na umiilaw yon, dashboard tsaka headlight. So ang kulay ng wire nito nung sa Domino is yellow and black na may stripe na white. Okay. So kung ang motor niyo yung iba, hanapin niyo lang yung linya ng dashboard. Then ito lang ang ipapalit niyo na switch. Okay, ito lang kukunin niyo. Ngayon kung sa pulsar niyo siya gagamitin o pang kill switch ng motor na hindi ginagamitan ng susi, kunin nyo lang yung linya sa susian. Pwede kayong kumuha dito. Meron dyang linya para sa pulsar papuntang CDI, yun ang pwede nyo gamitin. O kaya may linya doon sa may likod, galing makina na wire. Usually ang kulay nun is kulay blue, light blue, and white. So depende yan sa motor nyo. Check nyo lang kung alin dyan yung pulsar. So pwede nyo siyang doon i-connect. So puputulin nyo lang yung isang linya doon, then idudugsong nyo yung linya nito. Okay, so malinaw yun mga paps. So ito as ginamit ko bilang linya ng dashboard. Okay? So ito, dinugsungan ko siya ng wire. So ang linya nitong para sa may kill switch is itong kulay blue na socket, sky blue. Okay? So dinugsungan ko lang siya. So ang ginamit ko lang ng wire bilang yellow is yung kulay sky blue. Pero talagang kulay, yellow dapat talaga kulay nito. Wala lang ibang wire. So ito yung socket para sa may handle switch ng Bajaj City 125. So meron niyang linya na red and white. Okay? Red and white. Kasi meron kasi dyan na red and yellow. Ito. So hindi yan. Ito, red and white. Then meron niyang linya na kulay yellow. Ito yung live. So take note lang mga paps na dapat kung gagawin nyo ito is battery operated na yung motor nyo. Okay, so kung gusto nyo malaman kung paano mag battery operated, panoorin nyo lang isa natin video, check nyo na lang dyan sa channel. Okay, so ito ang linya nito, gaya nung sa last vlog, galing na siya ng battery. So ito yung brown wire na tinap natin before doon. So battery operated na siya. So ito yung linya ng battery, kulay brown, papunta dito sa supply na to, itong yellow na wire, which is yung old na linya ng stator, papunta dito sa switch. Tapos yung red na may white, as is pa rin yun. So yun pa rin ang gagamitin natin. So itatap nyo lang siya doon. So meron tong existing socket to Bajaj City 125. So kinuha ko na lang siya. So doon ko siya kinabit. So yun ang magiging linya niyan. Yan yung para sa dashboard. Okay. Next na linya naman natin is itong para sa hazard. So pag tinignan nyo sa loob, ang kulay ng wire niya, dark green. Tapos brown na may light na white na stripe. Then sa loob niya is kulay brown. Yun, yung nag-isa na yung kulay brown yun, okay? So, dalawa ang linya nito, no? Sa may left handle switch, i-connect nyo dito sa kabila, sa may left handle switch. So, pag binili nyo itong Domino switch na NMAX pang version 2, yung isang socket ito, nakakonect na siya sa kabilang socket, okay? So, hindi nyo nagagalawin yun. Dudugsungan nyo na lang yun. Kaya nung ginawa ko rito, nagdugsong lang ako ng wire. Sa dulo niyan, ayun pa rin yung kulay dark green, tapos yung brown na may white, then yung brown, okay? Kung mapapansin nyo dito sa may sa linya ng wire dito, medyo magkabagkad na sila ng kulay. Yung dark green dito, napapunta na sa may kabila, sa may dulo. Pero yung brown na may white na line o stripe, as is nasa gitna pa rin. Tapos yung brown is napapunta naman sa may kabilang dulo. Okay, so ganyan ang linya niyan. Ito kasi is modified na, So check nyo rin yung nabili nyo kung nakaganyan na siya. Huwag nyo nang galawin. Okay? So, yun yung linya para sa hazard. Next naman na linya mga paps is itong para sa starter button. Okay? So, ito, madali lang siya. Kung ano yung starter button ng motor nyo, yun lang din ang sasaksak nyo rito. So, as is siya. So, ang kulay niya kay Domino is color black and kulay blue siya na merong white line. Sana makita sa camera. Yan o. Next naman dito mga paps, ito ang medyo madugo. Itong sa may left handle switch. So, kailangan yung wire nito, itong linya na to, hanggang dito, basta lahat yan,
kailangan nyo tanggalin tong insulation na to. Kasi meron kayo dyan makikita na diode. Okay? Kasi kahit anong gawin nyo, kung hindi nyo tatanggalin yung diode, hindi nyo mapapagana yung modification ng ilaw nito. So, kailangan nyo putulin yun. Ipapress ko sa screen kung anong itsura niya. So, ito yan mga paps. Yan. Kailangan tanggalin nyo yan. Next. So, importante dito mga paps, dapat meron kayong tester, no? So, kasi possible na iba yung motor nyo sa linya ng wire ng motor na to, itong CT125. Or kung pareho man tayo ng motor, baka sumali yung top nyo. Okay? So ito is ginawa ko siya para sa auxiliary. So minodify ko yung hinang niya sa loob. Sineparate ko siya ng linya. So tinanggal ko muna lahat ng nakahinang dito. Bali 3 connection yan. 1, 2, 3. Okay? So ito para sa auxiliary. 2 linya na lang siya meron. Okay? Itong kulay dilaw is yung live. Tapos yung kulay puti, yung kanyang continuity. Okay? Tapos yung isang itong isang to, wala na siya, putol na siya. Okay, wala na siyang linya. So, 2 na lang ang meron. Dito naman tayo sa may on and high ng headlight. So, pag inon nyo to, isa, on yung headlight. Pag isa pa, mag-high. Okay? So, yun yung function niya. So, pag yung pinakababa off. Okay? So, ito nung nakaraan, marami rin siyang wire na nakahinang dito. Yeah, meron siya dyan. Para mga 5 wire. So, minodify ko na rin siya. So, magkakaroon na lang doon ng linya is ito nasa ibabaw. Ito. Tapos, yung nasa ilalim. Ito. Yung kulay sky blue na wire. Okay? Sa taas yung kulay brown. Sky blue sa baba. Tapos, yung isa sa likod, pinaltan ko lang siya ng wire. Kulay puti yun. So, ginawa ko na lang siyang medyo mas manipis ng konti yung wire. So, 2 na lang ang may linya dito. Itong kulay blue, tsaka ito may kulay brown na live. Tapos yung pinaka-negative niya is ito. Itong kulay puti na to. Yan yung magiging negative niya. Kasi yung mga nakahinang dito, doon 2 is tinanggal ko na. So, ito na lang ang tinira ko. Ito nasa likod. Yan, ito. Tsaka ito. Tapos yung isang sa likod na wire. So sa may passing light naman, simple lang naman yon. Sineparate ko na lang siya mga paps ng linya. Nagawa ko na panibagong linya. Ito. Itong 2 kulay puti na to, nadinugsungan ko ng orange saka ng kulay violet. So sineparate ko siya ng linya para sa passing light. So hanapin nyo na lang yung linya nun, papunta sa may headlight nyo. Yun yung magiging passing light. Okay? Tapos yung sa may signal light, bago nyo tanggalin yung luma yung switch, picturean nyo muna kung alin doon yung wire ng signal light o sa placer. Tapos doon nyo i-connect to. Kailangan nyo baklasin to para makita nyo yung wire nito. So dito sa connection nito is madali na to. Ititrace nyo na lang siya ng tester. Importante meron kayong test light. So dito, no, ito yung para sa may hazard. Okay? So, yung dark green na wire, nakakonect siya sa, pag sa harness ng motor, sa kulay gray. Okay? Kulay gray. Ito sa, signal light. Tapos, yung isa niyang linya, papunta dito sa may linya ng signal light o ng placer. Okay? Tapos, yung kulay brown, ito itong brown, nakalinya naman siya sa may kulay light green. So sa placer din to. Hindi ko lang masyadong matanda kung ito yung sa left o sa right. Basta yun yung linya niya. Tapos pag papunta siya ng switch, ang linya niya is yung kulay brown. Ito. Dark brown. Then ito namang brown na may white galing sa relay is nakakonect siya sa may kulay orange. Yan. Ito yung nasa may orange na galing sa harness ng Bajaj CT125. Tapos nakakonect siya sa may brown na merong white. Papunta din dito sa may signal light switch. Okay? Pagod to ah. Dumudugo na ilong ko dito boys. Next. Ito namang kulay pula na linya galing sa may harness ulit. Ito. Itong pula. Ay nakakonect to sa... Ito pala yung ginawa ko rito is itong kulay pala to is live pala to. Yung isang linya niya,
Ito, yung isang linya lang kahit magkabaliktad. Yung isang linya papunta sa may passing light. Okay? Para magkaroon ng power yon. Tapos yung isang linya naman niya papunta sa may linya nung on and off ng headlight. So, ibig sabihin, ito pala is ano? Itong isang to pala is live. Ito pala. Yan. Live pala yan. Then yung sky blue ang negative. Okay? So, ulitin ko mga boss. Itong kulay pula na linya na live o positive, papunta yan. Yung isang linya, yung kulay puti, ito, is papunta dito sa linya ng on and off ng switch ng headlight. Okay? Ito yung nakahinang sa may likod. Kakalasin nyo yan para mahinangan nyo sa likod. Okay? O kung may linya na yan, putulin nyo na lang. Duksong nyo na lang doon. Next, yung ito namang isang kulay, itong violet na wire na nilagay ko, is papunta naman sa linya ng passing light. Ito. Bali, ito yon. Itong wire na to. Ito. Papunta yan sa passing light para magkaroon siya ng supply. Okay? Ano pa ba? Kulang pa ba? So, mukha namang nakuha natin lahat. Ito pa lang sa busina. Yung sa busina, ang kulay ng wire niya is yung, I think yung kulay pink and black. Okay? Pink and black ang kulay niya yung sa busina. Tingnan nyo na lang mga paps ha, para sigurado. Makikita nyo naman yun doon kung pag tinanggal nyo to, kasi talagang tatanggalin nyo to eh. Ito. Kailangan kalasin nyo yan para ma-check nyo o ma-double check nyo ng test light. Okay? So, makikita nyo naman doon yung linya ng wire ng busina. So, as is yun, kung ano yung nakakabit sa original, yun doon ay kakabit nyo dito. Okay? Paano din naman ito. So, kompleto na mga paps. Masyado talaga madugo tong modification na to. Sana medyo naintindihan nyo. Kasi kata ko, dumugo din ilong ko dito eh. So ibabalik ko lang siya ulit. Tapos testingin natin. Okay mga paps, so tapos na tayo sa wirings. So ngayon naman, sa pagkakabit naman itong ating handle switch sa manibela. So itong loob nito, nilagyan ko siya ng stopper. Ganyan na itsura niya mga paps. Yan. Para yan dito sa throttle. Kasi kapag hindi mo yun nilagyan, yung throttle, dire-diretso ang ikot niya. So kailangan yung lagyan ng stopper. Ito yung mismo magpipigil yun nandito. So take note lang mga paps, no? Mag-ingat kayo sa paglalagay ng stopper. Dapat sakto lang yung clearance niya o hindi siya matatanggal. Idinikit ko siya ng mighty band sa loob. Kasi once na matanggal yan at umipit sa throttle nyo, tapos naka-full throttle kayo, possible yan na mag-lock. Okay? So kahit ibalik mo yung throttle, hindi siya babalik kasi nga mag-i-stack up. So mag-ingat kayo dito mga paps. At siguraduhin nyo na matibay yung pagkakakabit. Pati yung sukat niya, kailangan smooth siya yung dapat pag bitaw mo ng throttle, babalik siya. Okay? Tapos yung choke, yung meron niyang kable ng choke, yung stock, tinanggal ko na rin. Okay? So hindi ko na siya ginamit. So itong throttle cable naman, dito siya nakasuot. Yan, nakaganyan niya mga paps. Yan, ganyan ang pwesto niyan. Okay? Tapos itong manibela mga paps, binutasan ko siya dito. Kailangan niyang butasan. Kasi yung sa domino, nandito yung kanyang, ibang tawag dito, dowel. Okay? Para hindi umalog yung switch kapag tinwist mo yung throttle. So, dito kayo magbubutas sa portion na to. Kailangan nyo ng hand drill tsaka ng drill bit. So, advice ko lang sa pagbubutas dito mga paps, para hindi kayo mahirapan. Gumamit muna kayo ng concrete nail. Tapos, tuktukan nyo muna ng isang tuktok na medyo malakas. Para hindi dumalas yung inyong drill bit kapag binutasan na to. Umpisa nyo sa manipis na drill bit palaki. Okay? So, parang ang ginamit ko rito na drill bit is 5mm. Hindi ako masyadong sigurado pero basta mga ganun ang size nito. Huwag masyadong malaki ang butas mga paps kasi aalog-alog yung ating switch. So yan mga paps, nakikabit na natin yung right handle switch. So testingin natin yung play. Ano, dapat bumabalik yung throttle kapag binitawan. So kung tatanungin nyo kung may stopper to sa ilalim, wala. So yan mga paps, o wala na gumagalaw yan, hindi naman siya sasama. Kasi nga may stopper tayo sa loob. Kung wala yung stopper, dire-diretso ikot yan, sasama yan. Okay? Hindi pa tayo sa kabila. So dito mga paps, sa kabila, kailangan din natin maglagay ng panibagong butas dito. Dito sa camera. Yan, dito. So dyan. Kasi yung sa domino, medyo alanganin yung pwesto ng dowel niya. So kailangan magbutas ng panibago. Same din yung diameter na ginamit sa kabila. So sukatan nyo na lang mga paps, o ipit nyo muna. Same process din ang gagawin. Gamitan nyo rin ng concrete nail para madaling mabutasan o hindi dumulas yung inyong drill bit. Okay mga paps, so nakabit natin yung ating wirings and naiayos na rin natin. So ito ay naka-battery operated na yung mga ilaw niya. So iyon natin yung motor. Yan mga paps, no. So 12.9 yung kanyang reading, battery. Neutral LED, okay. So i-on ko yung kanyang dashboard. So passing light kung nagana.
Ayan o. So, nailaw yung passing light. Okay siya mga paps. Next, low na headlight. Ayan mga paps, low. Then high. Okay, low ulit. Passing light. Okay, high. Ayos. Then yung kanyang hazard light mga paps. On natin. Ayan, kung makita niya mga paps, lahat ng bumbilya is nailaw. Ito yung sa tail light. Okay. Next, left. Ayan mga paps. Left yung nagana. Then right. So lahat ng wirings natin mga paps is nagana. Lahat ng bumbilya. Auxiliary. Blue water. Ayan o. Yun o. Yun o. Yan si blue water mga paps. Auxiliary ko, isang piraso lang. Sapat na yan. And syempre, start button. Yun o. One click. One click lang mga paps, no? Hindi ko na siya ibubusina kasi medyo maingay. Nakakaya sa kapitbahay, medyo dumidilim na mga paps. Pero yung busina naman yung gumagana naman yan. Okay. Alright! At sa wakas mga paps, natapos din itong ating ginagawang tutorial sa pag-wiring ng NMAX handle switch version 2. So, nakakadugo ng ilong talaga mga paps. Inaamin ko naman, kung meron man akong naging pagkukulang o medyo naguluhan kayo, pasensya na. Yan lang po yung aking nakayanan ng aking tutorial regarding dito sa handle switch na to, no? So, kung meron ka namang natutunan kahit papano, kahit kaunti, pakisubscribe na itong ating channel, Dad's Cabin. And click na rin po yung notification bell para ma-update ka sa mga bago nating videos and tutorials. So, maraming salamat po sa mga nanonood. Dad's Cabin. I'm out. Let's take it real soon.